Hi, magandang araw po sa inyong lahat for our third reading for the day today. Tingnan naman po natin kung ano po ang makikita natin sa third reading of the day today, no? Ayan. Tingnan po natin kung ano po ang makikita natin. Sana po ay napanood nyo na po yung first, second, and third reading, no? Bago po kayo tumalon dito po sa ating reading of the day, no? Sa ating third reading of the day. Kahapon po, maganda din po yung third and fourth reading at yung second reading, hindi nyo pa po napapanood, and most of you po ay sana mapanood nyo na po, no? Kasi sayang po kung hindi nyo pa po napapanood na late ko po kasing i-upload yung na late ko pong i-upload yung ating third and fourth. Ay, yung fourth tama lang po sa oras. Yung third po kasi yung medyo na late kung i-upload, no? At kasi po nawalan po talaga ng net simula po kahapon hanggang ngayon, wala pa pong net, kaya nag-risk din po ako ng mga private reading ko ngayon dahil wala pong akong net, no? Ang pangit po kasi kung data lang ngayon, lalabas pa po ako lahat mamaya para po ma-upload lahat itong mga shinut natin, ano? Kaya maraming salamat po sa inyong pasensya kung minsan late ako nakakapag-upload, no? Pero I make sure po na lahat kayo ay mabibigyan ko po kayo talaga ng reading of the day. For the meantime, we will use the green tarot cards, no? Ito po naman ay ating gagamitin ngayong araw na to. Saglit lang po, ha? Okay. Isa pa po. Kung minsan po nakikita nyo, nagpo-post ako, tas didiretso ko, minsan po nasi-CR ako, pasensya na kayo. Okay. Pili na po tayo ng 20, let's make it 25 cards. Naipit na lahat. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. 15 more. 11. Okay. Ilan na ba to? Sorry. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, and for the last card, 25. Itago muna po natin ang lahat ng barahang hindi natin napili. Okay. Kamusta po kayo, no? Kayo po ba ay nakapanood na ng ating first and second? Sana po, ha, mapanood nyo muna kasi para po bago kayo tumuloy dito sa third reading and fourth reading. Of course, bibigyan ko kayo ng bonus reading for today kasi nga po, today po is Friday, so kailangan nyo pong mabigyan ng bonus reading, no? Kaya lang po na-spoil ko na kayo. Lagi na po tayo may fourth reading of the day, no? Pero syempre po okay lang po sa akin yan, basta kaya ko naman kayong bigyan, I will spoil you po, wala pong problema yan. Okay, for your first card, this is all about fearlessness, action, adventure, no? Naghanap po talaga siya ng action, adventure sa buhay niya. Parang na-feel niya po na medyo na-bored po siya sa buhay niya during your time, no? Siya po ay na-bored. Parang ang pakiramdam niya po ay kailangan niya ng bagong mundo, no? Na parang buong tapang niya pong hinarap yan, buong tapang ka po niyang nasaktan at hindi po siya
natakot, no? There's fearlessness, feeling niya kailangan niya tong gawin sa ngayon, no? Ang tapang-tapang po ng taong yan, ayan, ngayon po ay ina-avoid niya na po lahat ng mga ganyan, ano? Ina-avoid niya po yung mga bagay ngayon na feeling niya po makakadagdag pa sa sakit na naibigay niya sa iyo, no? He or she is avoiding the conflict, no? Parang kahit papaano po naglaylo po ito, no? Parang ngayon parang ano na siya, naguhugas kamay po siya, na parang sinasabi niya na po na parang gina-justify na niya yung mga nagawa niya, kung bakit daw po niya nagawa yun. Parang gusto niyang i-justify na kasalanan mo, kaya niya lang nagawa yun, no? It is all about defense mechanism. Pinalalabas niya po na kasalanan mo para po mapagtakpan yung kanyang mga ginawa. Nagiging gina-justify niya lahat na kasalanan mo kaya kayo nasira. Kaya kayo nasira. Ayaw niya lumabas na kasalanan niya. Ayaw niya po lumabas na kasalanan niya kasi gusto niya pagka nagkausap kayo, no, ikaw pa yung ma-feel na guilty talaga, no? Talagang gina-justify niya po lahat ng kasalanan mo, kaya kayo nasira. Para raw siyang napilitan lang daw siyang makiiwanan ka dahil daw kasalanan mo lahat. O, parang gusto kong palitan, no? Parang napilitan lang daw siyang iwanan ka dahil kasalanan mo raw ang lahat. O, di wow. Ayaw naman daw niyang iwanan ka. Napilitan lang siya dahil kasalanan mo. Sorry po, gusto ko po lagyan ng ediwaw, di ba? Ayaw niya naman daw iwanan ka, pero napilitan lang siya dahil kasalanan mo daw at napraning ka, ediwaw. Talagang ediwaw, no? Talagang yan po yung nakikita ko talaga, no? Ngayon po ay talagang pinapakita niya po na okay siya, but the truth is disconnected siya. Dinidisconnect niya yung sarili niya. Marami po siyang taong iniiwasan, marami po siyang taong dati po ay kanyang nilalapitan. Ngayon po marami po siyang iniiwasang tao. Bakit? Kasi po ayaw po niyang mahalata na naiisip ka pa niya na talagang ayaw niya po niya na mabungkat. Tama ba yung Tagalog ko? Mabungkal pa yung inyong nakaraan dahil alam niya po nakasalanan niya at masisisi po siya. Gusto niya na lang pong palamigin ang sitwasyon, palaylohin ang sitwasyon, at gusto na lang po niyang mag-concentrate sa kung ano man yung sa ngayon. Ayaw niya na po na mabalikan pa yon. Bakit? Kasi pag binalikan po yun, lalabas lahat ng kasalanan niya at lalabas na hindi po kasi lahat ng tao naman naniniwala sa kanya. Lalo na po nakikita ngayon na yung buhay niya ay disorganized. Kahit ano po ang gawin niya na para mapagtakpan po itong nagawa niya ay hindi po yan mangyayari, because talagang lahat po ng ginawa niya sa'yo, lahat po ng panloloko, pains, suffering, sorrow na binigay niya sa iyo, lahat ng iniyak mong parang timba gabi-gabi ay ibabalik po sa kanya ng tadhana. Nag-iisip po siya ngayon, hindi mo daw po deserve yung mga nagawa niya sa iyo, pero ang sinasabi niya sa mga tao, hindi naman niya ginusto yun kaso daw
kasalanan mo, trigger mo daw siya at ipinush mo daw siya sa isang bagay na hindi niya naman daw gusto. Ngayon, ang sinasabi niya po, hindi siya gumagawa ng move kasi inaantay ka po niyang gumawa ng move o inaantay niya man lang daw na ikaw ay kausapin mo siya, no? Pero parang ikaw pa yung lumalabas na ang tigas-tigas. Dahil po sa lahat ng mga kalokohan niya hanggang ngayon, sa mga ganyang version niya, siya po ay frustrated and depressed. No? Meron po siyang depression, no? Depressed po siya, may frustration po siyang nararamdaman. Oh my God, the sun in reverse. This is all about sadness, negativity, failure, frustration, loneliness. Ayan, no? And yan po, no? Ang sun po kasi, ang upward ng sun, meaning is happiness, joy, success, celebration. But it is reverse, in reverse. So, meaning kabaliktaran lang lahat. It is all about frustration, sadness, loneliness, burnout po siya, and overstress, no? Sa sitwasyon niya ngayon, siya po ay burnout at overstress na overstress. Talagang hirap na hirap po ito sa ngayon, ano? Alam niya po at dinadala niya po sa araw-araw yung inyo pong paghihiwalay at alam niya po sa sarili niya na siya po ang may kasalanan nito. No, lulugo-lugo po itong taong to pag mag-isa siya. Meron po siyang self-pity, meron po siyang konsensya, nagsi-self-pity po siya at sinisisi niya rin po yung sarili niya nang mag-isa. Okay, wala pong nakakaalam pero mag-isa po. Although, nakikita po ng mga tao yung kanyang anxiety and depression, yung hindi po ito nakakatulog sa gabi, at talagang sa gabi ka po nito lalong naiisip. Pag mag-isa po siya at sa gabi ay lalo ka pong naiisip ng person na to at hindi niya po alam kung bakit niya ikaw naiisip at ayaw mo daw pong umalis sa isipan niya na kahit po itong taong to ay bisit na talagang nandun ka pa rin po, nagsusumiksik ka pa rin po sa isipan nitong person na to at talagang inis na po siya. Bakit hindi siya maka-move on at hindi siya maka-move on sa'yo at hindi po siya maka-let go, no? Kasi sinasabi niya nga po dito na talagang bisit na po siya at talagang gusto na po niyang mag-let go, no? Gusto na po niyang ayusin kung ano man yung aayusin niya sa buhay niya. Gusto niya na pong baguhin yung mga babaguhin niya sa buhay niya, pero hindi niya po mabago-bago. Talagang sa nakikita ko po dito ay talaga naman po, no, hirap na hirap po siya sa sarili niya ngayon. Ano, talagang hindi niya po alam kung ano po ang gagawin niya sa buhay niya ngayon. Na-stress siya, natotrauma siya, etc. No, lahat po ng pinaramdam niya sa iyo ay nararamdaman niya ngayon. Minsan, sa sobra pong ganun yung pakiramdam niya, I will tell you, na i-internalize na po niya, no? Parang pinaniniwalaan niya na po yung sarili niyang kalokohan, yung sarili niya pong kalokohan, yung sarili niya po lahat, no? Na-i-internalize niya na po yan. At sa totoo lang po, ayan, no, nakikita po natin yan na talagang hirap na hirap po tayo sa ngayon, no? Yun ang pakiramdam niya, no? Na siya ay hirap na hirap sa ngayon at hindi po ito titigil, mahirapan hanggang, no, ikaw pa rin at ikaw po ang kanyang sinisisi, no? Talagang ang taong ito ay walang siyagang, ano, alam mo yun, walang maayos na, wala siya sa ayos ng pag-iisip niya. Talaga pong itong taong to ay hindi matahimik sa ngayon, ano? Yan po ang kanyang naiisip sa ngayon, no? Sa gabi talaga nag-iisip to, no? Self-victimization, no? Siya ang gumawa sa sarili niya niyan. Siya po at hindi ikaw. Huwag mo pong sisihin ang sarili mo, ha? Hindi po ikaw ang gumawa ng mga ganyan, ano? Kaya kung sisisihin mo po ang sarili mo, hindi po tama kasi hindi po ikaw ang gumawa niyan sa sarili mo. Hindi po siya makapagdesisyon sa buhay niya, no? Hanggang ngayon, because of too much pride, too much ego, hindi niya po magawang patawarin yung sarili niya at harapin ang problema niya. Talagang ang problema niya po is hindi siya makalet go talaga, no? Yan po ang nakikita kong malaking problema niya po. At talagang sa nakikita ko, mas mahihirapan po siya sa mga susunod pang panahon sa buhay niya. Yan po ang nakikita ko sa kanya, no?
Hi, that's life, no? Yan, gusto niya po magpahinga, gusto niya po ng rest, gusto niya po lahat, pero wala po siyang masimulan. Talagang hindi po siya nakakapagsimula ngayon ng mga gusto niyang gawin sa sarili niya. Siya po ay hirap, siya po ay talagang hindi niya na po alam kung ano po ang kanyang gagawin sa buhay niya. Siya po ay pagod na pagod sa buhay niya, at technically, siya po ay gusto na niyang makawala sa ganitong araw-araw na feeling niya dinadala niya po yung bigat ng kanyang mga guilt feelings, no? Meron po itong struggle, no, sa buhay niya, financially, emotionally, talagang hirap siya. Ayan, dalawa po, talagang struggle po siya talaga sa pera, no? Talagang meron po itong mga kailangang itawid sa buhay niya sa ngayon, no? There is also this delays in all yung mga pangarap niya sa buhay, hindi niya po matupad-tupad. Naiisip niya po na lahat ng mga gusto niyang gawin nung kayo pa ay nagagawa dahil po may suporta ka, no? At meron pong siyang confidence pagdating sa sarili niya, because ang alam niya po talaga ay nakikita niya po talaga dito na talagang dati alam niyang mahal na mahal mo siya, pero ngayon po wala siyang motivation, lack of passion, uninspired, and sobrang mixed emotions po yung nararamdaman niya everyday sa kanyang buhay sa ngayon. So that's it for your third reading of the day, no? Ayaw ka naman daw niyang iwanan, napilitan lang siyang iwanan ka dahil po sa kasalanan mo, pinush mo daw siya at napraning ka daw, na lumabas na may sayad ka pa, etc. etc. Isa lang po ang masasabi ko sa kanya, wow. Yan, okay? So that is your third reading for the day. I hope na naka-resonate kayo, and if you do, can you please give me a like and comment down below, and please click po the bell, no, para updated po kayo sa aking mga latest na uploads and videos, no? And for those of you who would like to have a personal reading or private reading with me, you can message me po at Lady Lee Elena. That's LADYLY Elena. Nasa dulo po yan ng ating video. Diyan nyo lang po ako makokontak. That's my only official and legit FB account. Maraming salamat po. And wag po kayo magpapauto again dyan sa ating Lady Elena na fake account na nang-hahack at nang i-scam ng tao. I-report nyo po yan sa inyong messenger account, please. And para hindi na po siya makapanloko at makapag-message sa ating mga subscribers. Tinitingnan niya po yung mga followers, at sa nakikita ko po talaga ay kinukuhanan niya po ako ng mga dyan, o kung sino mga nakafollow sa akin, at i-message niya po isa-isa. So please be careful and be wise, no? And sa akin naman pong lahat na Lady Elena family, thank you for not skipping ads. Alam ko, tunutulungan niyo po ang ating channel para lalo po tayong makatulong sa ating advocacy sa mga lolos at lolas sa kalye. And ang lagi ko rin pong bilin sa inyo is, alam niyo po naman na mahal ko po kayong lahat. Huwag kayong malulungkot, no? Ako po ay nakasuporta sa inyo at lagi ko po kayong bibigyan ng reading of the day, okay? And lagi ko pong bilin sa inyo is just wake up today, you live for today, you do three things that will make you happy for today. Spoil yourself, no? Prioritize yourself. Be grateful and love yourself, no? Because self-love is still the best love of all, no? Kalimutan nyo muna po lahat ng pains, no? Talagang i-prioritize nyo muna po ang sarili nyo at mahalin nyo po ang sarili nyo. And there will come a time that realize mo na lang na nakasurvive ka na po. Marami pong chance na masasaktan ka ulit, or maiisip mo ulit, or babalik-balik sa alaala. Tapikin mo po yung sarili mo na today I will choose to be happy, okay? Because life is too short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo na kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. I will be back for another set of reading para po sa ating bonus reading of the day. For the meantime, please, no,
huwag naman po kayong malulungkot. For habang nag-aantay po kayo ay panoorin nyo muna po yung mga hindi nyo napanood, like yung second, third, and fourth reading kahapon, the first and second reading, and itong third reading bago po kayo lumaktaw mamaya sa bonus reading. Yung iba po kasi bonus reading agad yung napapanood or minsan yung first reading lang, no? So, panoorin nyo po para kayo ay maging updated sa ating mga videos. Okay? Maraming salamat po sa inyong lahat. And for those of you who would like to give me a super thanks for this video, I would really appreciate that. Lalo na nag-iipon po tayo ulit para sa One Love a Day natin for this year. Okay? Maraming pong salamat sa inyo. We will have our first One Love a Day, maybe February or March, our Thanksgiving One Love a Day po, or welcome po natin for the 2025. Okay? I love you all and God bless you all. Bye! Okay, update po, may nagpanggap pong subscriber natin na siya po ay magpapahula sa fake na Lady Elena, kaya ayan, hinihingan po siya ng $80 at ang cell po niya ay nabigay at nakuha. Ang pangalan niya po sa cell ay Julian Albert, no? Siya po ay may cell account din, kaya mag-iingat po kayo. Ayan po, no, kung sino man po yung scammer na Julian Albert na yan, no, i-insensuhan po natin yan para siya po ay makonsensya. Kung wala man po siyang konsensya, at least po bumalik sa kanya lahat po ng kanyang ginagawa, at maling-mali po yan, ano. Basahin niyo po lahat yan, makikita niyo po, ayan po ang cell number niya at Julian Albert na yan, ano, para po talagang ma-report din po natin yan na siya ay gumagamit ng cell account na Julian Albert. Mag-ingat po kayo. Ayan po yung number niya. Ayan po yung pangalan niya. Huwag po kayong magpauto. Nakita nyo naman po, no, napakalayo po ng pangalan ko sa pangalan ng pinagsisendan nyo po ng account o ng pera. Kaya mag-ingat po kayo at beware sa scammer na to. At talagang ayan po, pinost ko po ang kanyang pangalan dito para maging babala po sa inyong lahat. Maraming salamat po. At mag-ingat po kayo, paki-report po ang page na yan, ang messenger niya na Lady Elena. Maraming salamat po and God bless you all. Ayan, sa susunod po makikita niyo yung account niya na i-report niyo. Salamat po na marami. Magandang gabi po ulit sa inyong lahat. Ako po ay muling nagpapaalala sa inyo na mayroon pong lumalabas sa FB at Messenger account na fake account po, no, nang hihingi po ng $25 through PayPal at hindi po yan totoo. Huwag po kayong maniwala dyan. At pag sinabi mo po na gusto ko pong marinig ang boses nyo or makita kayo, ang sasabihin po ay magbibigay kami ng link. Buksan mo yan at pagkatapos ay makikita mo ako. Huwag po kayong maniniwala dahil yan po ay hindi totoo. Yan po ay isang malaking scam na pag binuksan nyo po ay mahahack po lahat sa inyo. Mahahack po ang inyong mga personal details. Lahat ay mahahack. Ako po ay nalulungkot na ito po ay nangyari, ngunit sa talagang may mga tao pong masasama at may mga tao po talagang hindi makatiis na hindi gumawa ng masama sa ibang tao. Pero maging aware po sana kayo. Tulungan nyo po ako. I-report po natin yung fake na yan at sa FB para siya po ay mawala na at wala na po siyang mabiktima pa, no? Nandyan po lahat ng details at maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat at mag-iingat po kayo.